Kim Chiu pusong bato na kay Ate Lockham. Paolo Avellino may mensahe sa mga taong nagkakalat na buntis si Kim Chiu. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Hindi totoong nagmamatigas o pusong bato si Kim Chiu nang walang dahilan. Ang naging desisyon niyang magsampa ng kasong kriminal laban sa kanyang Ate Lockham ay udyok ng mabigat na isyu ng qualified theft dahil sa mga nawawalang pondo sa kanilang negosyo. Habang ang kumakalat namang isyu na buntis si Kim Chiu ay mariing pinabulaanan ng kanyang mga malalapit na kaibigan bilang fake news, narito ang buong detalye sa dalawang magkahiwalay na isyung ito, ang kaso laban kay Ate Lockham. Qualified theft. Formal na nagsampa ng kasong qualified theft si Kim Chiu laban sa kanyang nakatatandang kapatid na sila Kambini, Lockham, Chiu. Ito ay matapos makatuklas ng malalaking financial discrepancies o nawawalang pera sa mga hawak nitong negosyo. Tama ang impormasyong iyan, at nananatiling matatag si Kim Chiu sa kanyang desisyon. Noong 2 ng Disyembre taong 2025, formal ngang naghain ng kasong qualified theft ang aktres laban sa kanyang kapatid na sila Kambini, Lockham, Chiu sa Quezon City Prosecutor's Office. Narito ang mga karagdagang opisyal at pinakahuling detalye ukol sa mabigat na usaping ito, mga detalye ng kaso at nawawalang pondo milyon-milyong piso, bagamat hindi isinapubliko ng kanyang mga abogado ang eksaktong halaga. Ayon sa mga ulat ay milyon-milyong piso na konektado sa mga business assets ni Kim ang natuklasang nawawala. Papel ni Lockham sa negosyo, kinumpirma ng legal counsel ni Kim na si Attorney Dollar na si Lockham ay bahagi ng pamamahala, management, ng mga franchise businesses ng aktres, kung kaya't qualified theft ang isinampa dahil sa pag-abuso sa tiwala. Bigo ang mga pag-uusap, bago dinala sa korte. Ilang beses muna si Piu bukang kausapin at ayusin ng pribado ng kampo ni Kim ang isyu sa kanilang pamilya, ngunit nabigo ang mga pagpupulong na ito. Sobrang bigat na desisyon inamin ni Kim Chiu na ito ang isa sa pinakamasakit at pinakamahirap na hakbang na ginawa niya sa buong buhay niya. Sa kanyang panayam sa ABS-CBN News, 2 salita lamang ang naibahagi niya ukol sa kanyang nararamdaman, sobrang bigat. Ginawa niya lamang ito upang maprotektahan ang kabuhayan ng kanyang mga empleyado at ang integridad ng kumpanyang pinaghirapan niya. Pinakahuling update, firm and standing, ang kaso nitong huling bahagi ng Hulyo at Agosto taong 2026. Muling naglabas ng opisyal na pahayag ang kanyang talent management agency na Star Magic. Hindi inuurong ang kaso, nilinaw ng Star Magic na firm o determinadong ituloy ni Kim ang prosesong legal. Paglilinaw sa mga lumang video, ito ay matapos magsulputan muli online ang mga lumang video at panayam kung saan tila maayos ang magkapatid. Ayon sa ahensya, ang mga lumang clip na iyon ay hindi na sumasalamin sa kasalukuyang takbo ng kanilang relasyon at legal na usapin, umiiral na legal na proseso. Kasalukuyan pa ring nakabinbin at gumagalaw ang kaso sa ilalim ng mga tamang awtoridad upang makamit ang hustisya at katotohanan. Opisyal na pahayag. Ayon sa opisyal na pahayag ng Star Magic, ang paghahain ng kaso ay isa sa pinakamasakit na desisyong ginawa ni Kim. Ginawa niya ito upang protektahan ang kanyang kumpanya, negosyo, at kabuhayan ng mga empleyadong umaasa sa kanya. Eksaktong ganyan ang naging diwa ng opisyal na pahayag ng Star Magic hinggil sa issue. Sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, binigyang diin ng ahensya na hindi ito personal na paghihiganti, kundi isang responsableng hakbang bilang isang business owner. Narito ang 3 mahahalagang punto kung bakit kinailangang gawin ni Kim Chiu ang mabigat na desisyong ito ayon sa kanyang kampo. Proteksyon sa kabuhayan ng mga empleyado, hindi lang sarili ang inisip. Nilinaw ng Star Magic na malaking halaga ng pondo ang nawala na direktang nakaapekto sa operasyon ng kanyang mga franchise businesses, responsibilidad sa trabaho. Kung hinayaan lang ni Kim ang insidente, nanganganib na magsara ang kanyang mga negosyo at mawala ang trabaho ng mga ordinaryong manggagawa na umaasa sa kanya para sa kanilang pamilya. Pagpapanatili ng corporate integrity professionalism higit sa lahat, bilang mukha at may-ari ng kumpanya. Kailangang ipakita ni Kim sa kanyang mga business partners at suppliers na seryoso siya sa pamamahala at may pananagutan sa kanyang mga transaksyon. Malinaw na hangganan,
Ang pagsasampa ng kaso ay patunay na kahit pamilya ang nasasangkot, hindi pwedeng konsentihin ang maling gawain kapag usaping legal at pinansyal na ang nakataya. Pagrespeto sa proseso ng batas, hayaan ang korte ang magpasya, sa halip na idaan sa social media o pampublikong away. Pinili ni Kim na idaan sa tamang legal na proseso ang lahat upang maging patas at malinis ang resolusyon, katahimikan sa issue, dahil nasa korte na ang usapin. Pinipili ng kampo ni Kim na manahimik at huwag nang magdetalye pa sa publiko upang irespeto ang takbo ng hustisya. Hindi pag-urong, nilinaw ng kanyang kampo na tuloy ang legal na proseso. Bagamat may mga lumang video silang magkapatid na muling pinapakalat online para palabisang maayos sila, nilinaw ng Star Magic na hindi na nito sinasalamin ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Tumpak ang puntong iyan, at ito ang pinakamahalagang paglilinaw na ginawa ng Star Magic. Ang paglabas ng kanilang opisyal na pahayag ay tugon mismo sa mga lumang video na muling naging viral sa TikTok at Facebook, na ginagamit ng ilang netizens para gumawa ng maling naratibo. Narito ang iba pang mahahalagang konteksto kung bakit naging kritikal ang paglilinaw na ito ng kanyang kampo. Ang kontra-naratibo ng mga lumang video, maling akala ng publiko, ang mga kumakalat na clips ay kuha pa noong mga nakaraang taon, gaya ng mga vlogs at interviews, kung saan masaya pa silang magkakasama. Ginamit ito ng iba upang palabasin na, nagkaayos na, o nagkabati na, ang magkapatid kamakailan lang. Pagwawasto ng kampo, agad itong sinira ng Star Magic upang hindi malito ang publiko at ang korte. Binigyang diin nila na ang mga video na iyon ay historical, o bahagi na lamang ng nakaraan at walang kinalaman sa kasalukuyang legal na hidwaan, mensahe ng paninindigan, firm and standing, walang urungan, sa kabila ng pressure mula sa publiko at ang katotohanang sarili niyang dugo at laman ng iodine manda. Ipinapakita ni Kim na hindi siya natitinag o nagpapadala sa emosyon, babala sa fake news. Ang pahayag ay nagsisilbi ring babala sa mga content creators na gumagamit ng mga lumang material upang magkalat ng maling balita, misinformation, ukol sa estado ng kaso, respeto sa Korte sub judice rule. Dahil formal nang umuusad ang kaso sa Piskalya at Korte, iniiwasan ng kampo ni Kim ang anumang pampublikong manipulasyon ng sirkumstansya. Ang paglilinaw sa mga lumang video ay paraan upang manatiling malinis at tapat ang takbo ng investigasyon ng walang panlabas na ingay. Ang isyu ng pagkabuntis at reaksyon ng kampo. Pinagmula ng tsismis, nagsimula ang espekulasyon mula sa isang blind item sa Reddit at isang video sa TikTok kung saan may pamunang netizen, na nagpakilalang nurse, na tila may baby bump daw si Kim. Dagdag pa rito ang mga out-of-country trips nila ng kanyang on-screen partner na si Paolo Avellino. Eksaktong-eksakto ang pagkakalatag mo sa pinagmulan ng maling balitang ito. Ang tsismis ay walang matibay na basehan at purong haka-haka lamang na pinalaki sa social media ng mga mapag-imbentong netizens. Narito ang karagdagang detalye at pagsusuri kung paano naging mitya ang mga sirkumstansyang ito sa pagkalat ng pekeng balita. Ang maling pagsusuri ng nurse sa TikTok visual malas, gumawa ng video ang isang netizen na nagpakilalang nurse, kung saan binigyan niya ng maling interpretasyon ang pananamit at tindig ni Kim Chiu sa isang segment ng It's Showtime. The baby bump claim, ginamit ng netizen ang kanyang propesyon upang bigyan ng kunwaring kredibilidad ang kanyang claim na may napapansin siyang mga senyales ng pagbubuntis sa katawan ng aktres, na mariin namang pinulaan ng mga totoong eksperto at tagahanga dahil sa kawalan ng etika at basehan. Ang himpaw, out-of-country trip, sunod-sunod na proyekto, ang madalas na pagbiyahe ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa labas ng bansa ay hindi para magtago, kundi para sa kanilang magkakasunod na world tours, kapamilya events, at shooting para sa kanilang highly successful na on-screen partnership. Malisyosong anggulo, ginamit ito ng mga chismoso sa Reddit at TikTok upang dugtungan ang kwento, at palabisan na ang mga biyaheng ito ay paraan umano upang itago ang di umano'y pagbubuntis, na napatunayan namang hindi totoo dahil regular na napapanood si Kim na live na nagpe-perform, sumasayaw,
at tumatalon sa telebisyon, ang katotohanan sa likod ng kurbada, normal na katawan, tulad ng ipinaliwanag ng mga nakasama ni Kim, ang tinutukoy na umbok sa kanyang tiyan sa ilang anggulo ay normal na reaksyon ng katawan pagkatapos kumain, bloating, o kaya ay epekto ng disenyo, tela, at tupi ng mga kasuotang ginagamit niya sa show. Pagtatanggol ni Chon Dominguez, ang kasamahan ni Kim sa It's Showtime na si Chon Dominguez ang pumalag at sumagot sa mapangahas na netizen. Biro ng netizen, isasauli raw nito ang kanyang lisensya kung mali siya, kaya binuweltahan ito ni Chon ng, isauli mo na po, ako na nagsasabi. Eksaktong-eksakto ang naging matapang na supalpol ni Chon Dominguez, na naging dahilan upang mag-viral ang issue. Bilang kasamahan sa It's Showtime, hindi pinalampas ni Chon ang irresponsibleng komento ng netizen upang protektahan ang kaibigang si Kim Chiu. Narito ang buong takbo ng kanilang naging tapatan sa social media na labis na pinag-usapan ng mga fani. Ang viral na sagutan sa comment section ang hamon ng nurse, hayagang nagkomento ang isang netizen sa kumakalat na video ni Kim na naka-jacket, "Not a mom but I'm a nurse. I can tell that's a baby bump. If I'm wrong, isusuli ko license ko." Ang unang pambara, agad itong sinagot ni Chon ng, "Isauli mo na po, ako na nagsasabi." Ang pang-iintriga ng isa pang netizen, sinubukan pang hiraitan si Chon ng isa pang usisero na nagtanong kung hindi ba siya na-inform ni Kim. Ang pangalawang supalpol, hindi pa rin naging benta kay Chon ang hirit at binuweltahan ito ng pabalang na tanong, sabi niya sa UT. Reaksyon ng publiko at ng Kim Pao, fans puri para kay Chon, maraming netizens at fans ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ang pumuri sa pagiging protective at witty ni Chon. Para sa kanila, tama lang na barahin ang mga taong ginagamit ang kanilang propesyon, gaya ng pagiging nurse, para magkalat ng hindi kumpirmadong chika. May pambabatikos din, sa kabilang banda. May ilang bashers naman ang pamuna kay Chon at tinawag siyang, "Feeling Ivana," o "Palamuti," lamang sa programa, dahil pinalalaki raw nito ang issue sa halip na manahimik na lamang. Ang estado ni na Kim at Paolo Avellino sa kasalukuyan, nananatiling walang opisyal na formal na pahayag sina Kim Chiu at Paolo Avellino ukol sa tsismis. Deadma ang dalawa dahil abala sila sa kanilang mga sunod-sunod na taping, Kim Pao, events, at commitments. Malinaw na pinatunayan ng kanilang kampo na ang tanging dahilan ng pagbabago sa anggulo ng tiyan ni Kim ay alinman sa disenyo ng damit o bunsod ng busog na katawan, bloating. Pagtatanggol ni Chon Dominguez, ang kasamahan ni Kim sa It's Showtime na si Chon Dominguez ang pumalag at sumagot sa mapangahas na netizen. Biro ng netizen, isasauli raw nito ang kanyang lisensya kung mali siya, kaya binuweltahan ito ni Chon ng, "Isauli mo na po, ako na nagsasabi." Tumpak at napakawiti ng naging resback na iyan ni Chon Dominguez, na labis na hinangaan ng mga taga-suporta ni Kim Chiu. Ang kanyang mabilis at matapang na sagot ay naging mabisang pambara sa netizen na nagmagaling gamit ang kanyang propesyon. Narito ang tatlong mahahalagang epekto ng naging pagtatanggol na ito ni Chon sa social media. 1. Pagbasag sa false authority. Propesyon bilang panakot, madalas gamitin ng ilang netizens ang kanilang titulo, gaya ng pagiging nurse o doktor, upang magmukhang katotohanan ang kanilang personal na hula o chismis. Tumpak ang obserbasyon na iyan, at sa larangan ng psikolohiya at logika, tinatawag itong appeal to misplaced authority o maling paggamit ng titulo. Ginagamit ng ilang netizens ang kanilang propesyon, gaya ng pagiging nurse o doktor, bilang isang uri ng panakot o panangga upang hindi questionin ng publiko ang kanilang mga walang basehang hula o chismis. Narito ang pagsusuri kung bakit mapanganib ang ganitong gawi sa social media at kung paano ito binasag sa isyu ni Kim Chiu. 1. Ang ilusyon ng kredibilidad, false authority, kuro-kuro na mukhang katotohanan. Kapag ang isang netizen ay nagsabi ng, "Nurse ako kaya alam ko," automatikong nagkakaroon ng psikolohikal na epekto sa mga mambabasa. Iniisip ng publiko na may siyentipiko o medikal na basehan ang sinasabi nito. Kahit na ang totoo ay purong espekulasyon lamang ito batay sa nakita sa video,
paglampas sa saklaw ng propesyon, ang pagiging isang medikal na profesional ay nangangailangan ng formal na pagsusuri, laboratory tests, o aktwal na konsultasyon bago magbigay ng conclusion. Ang pagdiagnose sa pamamagitan lamang ng panunood sa TV o TikTok ay labag sa profesional na etika. Point 2. Ang pusta o hamon bilang manipulasyon pampataas ng odds, ang pahayag ng netizen na, "Isusuli ko license ko kapag mali ako," ay isang manipulative na paraan upang piliting maniwala ang mga tao. Ipinapalabas nito na napakatiyak niya sa kanyang hula dahil handa niyang ipusta ang kanyang karera, ang resback ng katotohanan. Dito naging swak ang sagot ni Chon Dominguez na, "Isauli mo na po." Binasag nito ang manipulasyon sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mapangahas na hamon ng netizen ay walang halaga dahil sa simulat sa poll pa lamang ay alam na ng mga taong nakakasama ni Kim ang katotohanan. Point 3. Epekto sa profesional na komunidad pagkasira ng reputasyon ng propesyon. Ang mga ganitong irresponsibleng komento mula sa mga nagpapakilalang lisensyadong propesyonal ay nagdudulot ng negatibong tingin sa kanilang hanay. Nagiging dahilan ito upang isipin ng publiko na ginagamit ng ilang medical workers ang kanilang pinag-aralan para lamang sa mababaw na chismis, clout chasing. Paalala sa netizens, nagsilbi itong malaking aral na ang social media ay hindi klinika o korte. Ang lisensya at titulo ay pinagsisikapan upang makatulong sa kapwa sa aktwal na buhay, hindi para gawing puhunan sa pagpapakalat ng fake news tungkol sa mga artista. Mabilis na supalpal, sa pamamagitan ng linyang, "Isauli mo na po," ako na nagsasabi, agad na binuwag ni Chon ang kredibilidad ng netizen. Ipinakita niya na ang pagiging nurse ay hindi sapat na lisensya upang mag-diagnose ng pagbubuntis sa pamamagitan lamang ng panunood sa TikTok o TV. Saktong-sakto ang conclusion na iyan, dahil ang linyang iyon ay hindi lang simpleng pambara kundi isang mabisang pagpapakita ng realidad. Sa 7 salita lamang, tinapos ni Chon Dominguez ang mahabang diskurso at pinatunayan na ang social media ay hindi kailanman magiging kapalit ng isang formal na medikal na pagsusuri. Narito ang 3 dahilan kung bakit itinuturing na isang masterclass sa pagbuwag ng fake news ang naging supalpal na ito. 1. Pagbabalik ng burden of proof, mabilisang pag-disarm, sa halip na makipagtalo si Chon sa mga medikal na termino o magpaliwanag ng mahaba, direkta niyang hinarap ang pastahan ng netizen, wala nang lulusutan, dahil sinabi ng netizen na isusuli niya ang lisensya kapag siya ay nagkamali. Ang sagot ni Chon na, "Ako na nagsasabi," ay nag-alis agad ng karapatan ng netizen na magpalusot pa. Point 2. Pagpapakita ng limitasyon ng teknolohiya, anggulo at liwanag, ipinapaalala ng insidenteng ito na ang mga video sa TikTok o TV ay madaling manipulahin ng anggulo ng camera, uri ng kasuotan, o lighting. Klinikal na katotohanan, hindi sapat ang mataas na resolution ng video para maging basehan ng isang medikal na diagnosis. Ang pagbubuntis ay kinukumpirma sa pamamagitan ng ultrasound o blood test, hindi sa pamamagitan ng algorithmic feed ng social media. Point 3. Pagpapalakas sa boses ng fact-checkang, boses ng saksi, bilang isang co-host na nakakasama ni Kim Chiu sa dressing room araw-araw, ang salita ni Chon ay may bigat ng isang aktwal na saksi, eyewitness. Proteksyon sa reputasyon, ang mabilis na aksyon na ito ay nagbigay ng agarang proteksyon sa reputasyon ni Kim bago pa man tuluyang maging katotohanan sa isip ng publiko ang irresponsibleng hula ng netizen. 2. Solidong samahan sa It's Showtime. Protektahan ang pamilya. Ang ginawa ni Chon ay patunay ng matatag na samahan at sisterhood sa likod ng entablado ng It's Showtime. Ipinapakita nito na handang roomsback at magtanggol ang mga co-hosts kapag may kasamahan silang biktima ng pambabastos o maling akusasyon online, tiwala sa katotohanan. Dahil araw-araw niyang nakakasama at nakikita si Kim Chiu sa dressing room at sa stage, alam ni Chon ang totoong lagay ng katawan at kalusugan ng aktres, kaya ganoon na lamang kalakas ang loob niyang sumagot. Point 3. Aral sa mga merit sa social media. Pananagutan sa salita. Nagsilbing babala ang insidenteng ito sa mga mahihilig gumawa ng kwento na may katumbas na hamon o pusta.
Kung totoong isasauli ng netizen ang kanyang lisensya dahil mali siya, nawalan siya ng kabuhayan dahil lamang sa pagmamarights, respeto sa katawan ng babae, binigyang diin din ng mga fans, kasunod ng banat ni Chon, na ang pagpuna sa tiyan o katawan ng isang babae, body shaming, pregnancy speculation, ay irresponsible at kawalan ng respeto. Katotohanan, walang katotohanan ang tsismis. Ayon sa mga ulat at mga taga-suporta, natural lang na minsan ay magmukhang malaki ang puso ng isang tao kapag busog o depende sa anggulo ng damit. Patuloy din ang sunod-sunod na mabibigat na trabaho, shooting, at world tour ni Kim at Paolo na imposibleng magawa ng isang buntis. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanunood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.